Ikinadismaya ng palasyo ang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy. At live mula sa Malacanang, may expert report si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang pahayag ng Malacanang tungkol dito? Ruth, mamayang alas 5 ng hapon, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ambassador ng China dito sa Pilipinas. Hindi pa malinaw kung ano ang pag-uusapan ng ambassador at ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaantabayanan pa natin kung ano yung update na ibibigay sa atin ng Malacanang maya-maya. Pero alam natin na ang pagpupulong na ito ay nangyari matapos yung insidente dyan sa Ayungin Shoal. Sa press briefing kanina, binigyang diin ni Undersecretary Claire Castro na hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyaring pananakit ng China Coast Guard sa isang personnel ng Philippine Navy dyan sa may Ayungin Shoal. Kinukundina raw ng Pangulo ang nangyari. Ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, naglabas na rin naman ng pahayag ang Department of Foreign Affairs, nakipag-coordinate na rin daw sa Department of National Defense to ensure na safe yung ating mga kababayan na malapit dyan sa may Ayungin Shoal at doon sa kabuuan ng West Philippine Sea. Pero ang tanong nga natin, panahon na ba para palitan yung estratehiya ng Pilipinas pagdating doon sa pagresponde sa usapin na may kaugnayan dito sa China? Dahil paulit-ulit naman ang pahayag ng Malacanang na ang pulisiya ng ating gobyerno ay idaan sa diplomatikong dialogo, yung issue pagdating dyan sa West Philippine Sea at sa China. Pero mukhang hindi kasi gumagana ito dahil sa kabila nitong diplomatikong pamamaraan na isinusulong ng pamahalaan, nariyan pa rin yung paglabas ng video na nagpapakita na unggoy ang Pilipinas at narito nga yung nangyari doon sa isang personnel ng Philippine Navy na napukpok o nasaktan pa ng China Coast Guard. Pero ang sinasabi ng Malacanang, pag-aaralan nila ang strategyeng kasalukuyan ng ating gobyerno sa pagtugon sa isyong ito. Pero ang malinaw, hindi dapat magkaroon ng espasyo ang violence o karahasan sa usaping ito. Pakinggan natin yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Ruth, bukod dyan, natanong din si Palace Press Officer Claire Castro tungkol nga doon sa naging desisyon ng impeachment court doon sa mga back documents at sa tax declaration ni Vice President Sara Duterte kaugnay niya ang impeachment trial na isinasagawa dyan sa Senado. Ang tingin ng Malacanang, mas dapat naman talaga na ang impeachment court ang mag-issue ng subpoena kung kinakailangan na mapag-aralan at masiyasat itong tax declaration at mga bank documents ni Vice President Sara Duterte dahil ang pagiging Pangulo naman daw o yung posisyon ng isang presidente ng bansa ay isa rin daw impeachable posisyon. So kung magkaganon, paano daw ang mangyayari kung sa mga susunod, for example, na administrasyon ay yung presidente naman mismo ng bansa ang sumailalim sa impeachment trial at kailanganin din na ipatawag o ipasabpina yung kanyang mga bank records at tax records. Ibig daw bang sabihin nito yung presidente rin daw yung magbibigay ng basbas. Pero moot and academic, ang tanong, magiging moot and academic daw ba kung sakali na magbigay ng authority si Pangulong Bongbong Marcos na babuksan itong green box sa kabila nung plano o yung sinasabi ng defense team na baka ihain pa nila o mag-apela pa sila sa korte dito sa naging desisyon ito. Ang sagot naman dyan ni Undersecretary Claire Castro, hypothetical masyado ang tanong tungkol dyan. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. Mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena kung halimbawa ay ang Pangulo ang mai-impeach. Hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na Pangulo. Yan munang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang.
Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.